Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam وعليكم warahmatullahi السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Magandang hapon sa mga kapatid nating Muslim, mga bagong Muslim at ating mga bisita na nais makilala ang Islam. Welcome po kayo lahat. Ako po si Nabil, Brother Nabil, ang Secretary ng UBK, Union of Balik Islam in Kuwait. Masaya po kami na ay narito na yung araw. So, para sa pagsisimula ng ating programa, simulan ng ating programa sa pagbabasa ng banal na Quran, inshallah. So, simulan natin tawagin si Brother Amir Villar upang siya ay magbabasa ng Quran. Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. MashaAllah. Jazakallahu khairan, Brother Amir, sa napakagandang pagbasa ng Quran. So, para sa pagtutuloy ng programa natin, ngayon po ay tawagin po natin ang President ng UBK na si Brother Nasser Aleta na magbigay ng kanyang mensahe para sa ating lecture na yung araw. So, inshallah. President Nasser, maaari na po. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Isang mainit na pagtanggap sa inyong lahat. Ang Union o Balik Islam in Kuwait, UBK, ay taus-pusong nagpapasalamat sa IPC, sa Islamic Presentation Committee, sa kanilang patuloy sa paggabay, suporta at pagmamahal sa ating mga kapatid na Balik Islam dito sa Kuwait, lalong-lalo na sa programang online lecture. Lubos din po kami nagpapasalamat sa ating kalanggalang Ustad Mujahid Commander sa kanyang walang sawang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon. Mga kapatid, ang aking may share, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay madalas dumadalaw sa kanyang mga sahaba. Siya ay nakikisalamuha sa pagpakita sa kabutiang loob at pagpalaganap ng pagmamahalan, yung tinatawag na mawadda at pagkakapatiran, yung ukuwa. So kailangan itong dalawa na ito ay magkasama. So dito natin makikita ang tunay na kabutihan ng ating kabutihan ay hindi lamang sa sariling pagkatuto, kundi pagpapalaganap ng kaalaman at sa pagbibigay ng mabuting halimbawa sa kapwa. Naway ang ating pagtitipon ngayon ay magiging daan upang lalo tayong tumibay sa pananampalataya, pagkaisa sa layunin at maging mas aktibo sa paglilingkod sa Islam. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. President Nasser, napakagandang mensahe na ibinigay mo sa ating mga kapatid. Mga kapatid, napakahalaga ng pag-aaral ng kaalaman sa ating din. Sana ay maging bukas ang ating puso at isipan sa mga paalalang ating maririnig.
So, since maikli lang naman yung ating oras sa lecture na ito, hindi ko na to papahabain pa. So, tatawagin ko po yung ating magle-lecture na yung oras. So, narito po ang ating tagapagsalita, si Ustad Muhammad Samaway. Ustad Samaway, pwede na po kayong magsalita. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapin mo mula sa amin ang aming pag-aayuno, ang aming mga pagdarasal, ang aming mga kawanggawa at paggawa ng kabutihan sa pinagpalang buwan na ito ng Ramadan, na kung saan ang mga ito ay magkakamit ng katimpala mula sa iyo kung ito'y ginawa namin alang-alang sa iyong pagkaligod. Sapat katotohanan, ang mga pagsamba sa buwan na ito ay may malaking biyaya para sa isang sumasampalataya, kung saan ay naroon ang kanyang pagsisikap na maitaguyod sa kanyang sarili ang mga gawaing pagsamba na kinakailangan niyang gawin bilang kanyang obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng pag-aayuno at ang mga pagdarasal ng obligasyon sa mga araw at gabi ng buwan ng Ramadan. O Allah, bigyan mo kami ng pakinabang sa anumang bagay na aming matututunan, sa anumang aming pinag-aaralan, sa anumang aming sinasaliksik na kaalaman. At nawa ito ay maging kapakinabang para sa amin, sa aming lahat, para sa aming paghanda sa mga darating na araw kung saan ay mayroon tayong obligasyon, mga kapatid, o meron tayong dapat na maging layunin o hangarin na ang kabutihan ng Islam ay maipalaganap o kaya ay maipag-anyaya natin sa ating kapwa, sa ating mga kasamahan, sa ating pamilya, mga angkan, mga kamag-anak, mga kaibigan, at sa lahat ng mga tao sa pangkalahatan. Ang paksa na nais kong ibahagi sa mga sandaling ito ay may kinalaman sa da'wah o sa pag-aanyaya ng isang Muslim o ng isang sumasampalataya patungo sa kabutihan ng Islam, patungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay wala na ibang landas na dapat siyang tahakin maliban sa landas na ito para sa kanyang sariling kaligtasan at maging sa kaligtasan ng kanyang pamilya o mga kamag-anakan o ng kanyang mga kaibigan, kung ito ay kanilang tatanggapin at paniniwalaan at isasabuhay. Ang mga paksang nais kong ibigay sa inyo, mga kapatid, ay may kinalaman sa mga layunin na sapagkat tayo ay pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-anyaya o manawagan patungo sa kanyang landas o sa Islam, ay marapat lamang na maunawaan natin ang mga natatanging layunin na may kinalaman sa pagdadaawa o pag-anyaya sa mga tao patungo sa kabutihan ng Islam o patungo sa Islam, sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang una sa mga bagay na ito ay yun mismong talata na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa Surat An-Nahl, sa talata 125, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabili rabbik. Isang maikling talata
Subalit dapat nating maunawaan na ito isang kautusan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nararapat na magkaroon ng hangarin o layunin na mag-anyaya patungo sa Kanya. Kaya sabi niya, mag-anyaya kayo patungo sa landas ng iyong Panginoon. Sabili Rabbik. Ano yung landas ng ating Panginoon? Walang iba kundi ang Islam, ang Sharia, ang panuntunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang panuntunan ng lahat ng mga propeta, sapagkat ang kanilang mensahe ay isa lamang, ang pagsamba sa isa at tanging tunay na Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung pinakauna. Mag-anyaya ka sa landas ng iyong Panginoon. Normal lamang sa ating mga kapatid na kapag tayo ay mag-aanyaya bilang pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nauunawaan din natin kung ano ba yung ipinag-aanyaya natin. Hindi tayo maaaring mag-alok ng isang uri ng pagkain sa ating kapwa na nagugutom kung tayo mismo na nag-aalok ay walang sapat na kaalaman o impormasyon doon sa pagkain na iniaalok natin sa kanila. Na bagamat sinasabi natin sa kanila na ito ay masarap, natatangi, pero yun pala hindi mo naman tinitikman, kaya hindi mo alam kung gaano kasarap, hindi mo siya maipapaliwanag, hindi mo siya bibigay sa kanyang ganap na katangian kung kulang ang ating kaalaman tungkol sa kanya. So ganun din mga kapatid. Sa pag-aanyaya natin ay kinakailangan din natin ng sapat na kaalaman. Yung hindi tayo magiging parang mangmang sa paningin nila o sa magiging pagkakaalam nila sa atin habang tayo nag-aanyaya. So yun ang atin dapat unahin, magkaroon ng kaalaman. Subalit na nga, obligasyon natin ang mag-aanyaya sa kanila sa Islam, sa kabutihan ng Islam, sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung dapat natin unang-unang maging hangarin o layunin. Sapagkat kung wala tayong hangarin na magda'wa o layunin na magda'wa, kailanman ay hindi mo rin gagawin na magkaroon ng sapat na kaalaman upang ito'y magamit sa pag-aanyaya mo sa mga tao patungo sa kabutihan ng Islam. Dapat nating maunawaan na sa pinakaunang hanay ng mga hadith na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nangunguna ang layunin o yung niya na tinatawag, sapagkat anuman ang ating ginagawa, anuman ang ating isinasabuhay na gawain alang-alang sa Allah, kung hindi malinaw ang iyong layunin, hindi mo makakamit ang gantimpalang nais mong makamit sa anumang bagay na iyong ginagawa. Ang sabi na ng propeta sallallahu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ang sabi ng propeta sallallahu, katotohanan ang lahat ng mga gawain ay nakabatay lamang o ang gantimpalan ng lahat ng mga gawain ay nakabatay lamang sa kung ano ang iyong nagiging layunin. Kung hangarin mo makamit ang isang partikular na gantimpala mo mula sa isang gawain, tiyakin mo yung layunin mo na ito ay para doon. Otherwise, walang kabuluhan o sayang ang magiging effort natin sa ginagawa natin mga bagay na wala kang tiyak na hangarin kung ano ang nais mong makamit doon sa ginagawa mo na yun o sa gagawin mo na yun. Ikalawa, sapagkat tayo ay pinag-utusan na mag-anyaya sa landas ng Panginoon, pinakapangunahin sa lahat na dapat nating ipag-anyaya sa mga tao ay yung tinatawag natin na tauhid. Ano ba yung tauhid mga kapatid? Yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-unang dapat nating malinawan o dapat naging malinaw sa kanila kung ano ang stand ng Islam tungkol sa paniniwala
pananampalataya at pagsamba sa isang tunay na Diyos. Yung siya lamang ang ating sinasamba, wala tayong itinatabala sa Kanya anuman na mula sa mga nilikha, walang anumang doktrinang dapat na manaig sa atin maliban sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang anumang doktrinang iwa pa sa tauhid ay katotohanang may pagkaligaw. So kung hindi malinaw sa atin ang tauhid, hindi magagampanan at wawalan din ng kabuluhan ang mga susunod na gagawin mo sapagkat hindi mo natutukoy kung ano ba talaga ang doktrinang kinabibilangan mo sa paniniwala mo at pagsamba o pananampalataya sa tunay at isang Diyos o ang tauhid na tinatawag, yung la ilaha illallah. Dapat nating maunawaan ito sapagkat ito ang pinakaunang kondisyon. Paalamu annahu la ilaha illallah. Dapat mong maunawaan at malaman ng may karunungan at kaalaman, sapat na kaalaman na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pang mga konseptong dapat nating maunawaan tungkol sa tauhid na kung saan makikita natin ang bukod tanging pagkakaiba ng nitong doktrina natin sa Islam ang tauhid kaysa sa mga doktrina o dogma na ginagamit ng ibang mga relihiyon. Natatangi ang tauhid sa aral tungkol sa paniniwala at pagsamba o pananampalataya upang mapanatili natin ang ganap at dalisay na kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala o yung tauhid na tinatawag. So kung hindi natin ito pagsisikapang matutunan ng ganap, ano ang pag-aanyaya natin, hindi natin makukuha ng ganap ang gantimpalang naukol para dito. Ikatlo, dapat tayong magkaroon ng layunin na ipaliwanag ipalaganap ang liwanag ng Islam. Kung ano yung Islam, ano ba talaga ang kanyang itinuturo, ano ba ang kanyang aral sa lahat ng aspeto ng pamuhay, mula sa pagsamba, sa mga batas, sa paraan ng pamumuhay. Katotohanan, ang kabutihan ng Islam ay laganap, subalit kung ito'y wala sa ating kaalaman, paano mo ito ipag-aanyaya? Unang-unang dapat tayong magkaroon ng layunin tungkol dito, na tayo'y meron talagang malakas na hangarin na ipalaganap ang liwanag ng Islam sa puso ng mga tao at alisin sa kanila ang kamangmangan at kadiliman o kamangmangan sa kanilang pananampalataya sa kaisahan ng tunay at isang Diyos. Ikaapat, dapat din tayo magkaroon ng layunin na iligtas ang mga tao mula sa apoy ng impyerno. Tulad ng pagliligtas ng isang tao mula sa pagkahulog sa isang tunay na apoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayaw mong mahulog ka sa apoy, dapat mong maunawaan ang iyong pananampalataya upang hindi ka mahulog sa apoy. So ganun din, kung ano yung nais mo sa iyong sarili na maligtas ka sa apoy, hangarin mo sa mga tao ng tunay na paghahangad na layunin na sila ay mailigtas ng kanilang pananampalataya o sa Islam upang hindi sila makapasok sa apoy ng impyerno. Ikalima, dapat din tayong magkaroon ng layunin na itatag ang patunay ng Allah sa kanyang mga lingkod. Kung ano yung mga katibayang dapat nating maunawaan tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga katangian, sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang paglikha, sa kanyang kaisahan, lahat ng ito, mga konsepto may kinalaman sa pagsamba sa kanyang mga batas. Halimbawa, kung wala tayo, kahit na anuman sa mga bagay na ito, ay mahihirapan tayo. Kahit na meron pa tayong hangarin na ipalaganap, ay hindi natin ito magagawa. So, kinakailangan pa rin na meron tayong sapat na kaalaman tungkol dito. Pero at least, meron kang layunin na ito ay itatag sa iyong sarili, na mapatunayan sa mga tao kung ano ba ang kalagayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Islam, mismo na iyong ipinag-aaya niya sa kanila. Ika-anim, dapat din na magkaroon tayo ng hangarin na nang mabuti para sa mga tao ayon sa gusto natin para sa ating mga sarili. Ang sabi nga ng hadith, yung kabutihan na is natin para sa ating sarili ay dapat natin hangarin sa ating kapwa. Kung ano mo yung mga bagay na
tayo ay mayroong kabutihang nais sa ating mga sarili, ay dapat nating hangarin sa ating kapatid, sa ating kapwa, sa pagkaanyaya natin sa Islam. Yung kabutihan ng Islam ay dapat nating maipaunawa sa kanila, na dapat nilang tahakin sapagkat ito'y makabubuti para sa kanila, kung paanong naiisip natin na ito'y makabuti para sa ating mga sarili. So, sumunod, dapat din tayo magkaroon ng layunin na sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa Islam ay mismo yung ating mga pagkakamali o mumunting kasalanan o kahit yung mismong malaking kasalanan ay magawa nating mabayaran o matubos sa pamamagitan ng ganitong mga gawain. At maitaas natin ang tunay na antas ng isang tao o natin dahil sa pagtawag o pag-anyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakadakilang gawain ng pagsamba. Kumaga, yung mga pagsamba sa Islam na ginagawa natin ay mainam na maitaas natin ang antas nito sa mga tao at makilala nila ng Islam ay tanging nagtuturo ng dalihan na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung kaya, sino man ang sumunod sa mga ito, sino man ang tumalima sa mga pagsambang ito, ay tunay ngang nasa mataas na antas ng kalagayan sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat pinapanatili nito ang kanyang kaisahan o yung tinatawag natin uli na at-tawhid. Ikabalo, magkaroon din tayo ng layunin na makamit ang gantimpala ng lahat ng ginagabayan dahil sa iyong o sa ating pagsisikap hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang nais natin ay magkamit ng gantimpala kung ano yung nakakapit ng gantimpala ng ibang mga tao, ng ibang mga nag-aanyaya din sa Islam. Sino man yung patnubayan sa pamagitan natin, hangarin din natin yung gantimpala para dito. Kumbaga, kung ano yung gantimpala niya, yun din ang makakamit natin. Sapagkat sino man ang patnubayan sa pamagitan natin, ay makakamit din natin yung patnuba o yung gantimpala na nakalaan para sa kanila na hindi mawawasan yung gantimpalang para sa kanila. Ikasyam, dahil sa ang Islam ay awa o ang Quran ay awa, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay maawain, magkaroon tayo ng layunin na ipalaganap ang awa at katarungan sa mga nilikha. Sapagkat ang Islam ay isang awa sa lahat ng mga daigdig. Katulad din ng sinabi ng Allah sa Quran, ng kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." At hindi ka namin isinugo o ipinadala o Muhammad kundi bilang awa sa sangkatauhan o sa mga daigdig, sa mga nilalang. So dapat nating maunawaan na magkaroon tayo ng tunay na pagkaawa sa mga tao sapagkat alam natin o batid natin na sila ay mawalan ng kaligtasan sa kabilang buhay at papasok sa impyerno kung di nila tatanggapin ang Islam. Pero dahil nga walang sapilitan, ang kailangan lamang ay makaramdam sila o maramdaman nila na tayo'y may pagkaawa sa kanila, sa kanilang kalagayan bilang mga hindi tumatangkilik o hindi tumatanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang relihiyon. Ikasampo, layunin na maging isang daan ng pagkakaisa ng pamayanan sa katotohanan. Kumbaga, kung ano yung katotohanan ating ipinapahayag, ay magkaroon tayo ng layunin sa pamamagitan natin ay magkaisa ang pamayanan, ang mga tao sa isang layunin sa pananampalataya at pagsamba sa isang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala o sa Islam. Magkaroon tayo ng ganung hangarin kahit na parang naisipan natin na parang imposibleng mangyari, pero at least sa pamamagitan mo, magkaroon ka ng layunin na ito ay yung gawin o magawa. At kung makamit natin yon, alhamdulillah. Otherwise, walang sapilitan sa relihiyon, kagaya ng ating paniniwala. At least nagampanan natin yung ating dapat nagampanan. Yun ang katotohanan nun. Ikalabing isa, magkaroon din tayo ng hangarin na sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa Islam ay na tayo ay banggitin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kasama niya o sa mga anghel. Dahil ipinapaalala natin sa mga tao ang tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ginagawa natin ng pag-aanyaya at kung kaya
babanggitin niya tayo sa kanyang mga anghel sapagkat ipinapaalala natin sa mga tao ang tungkol sa kanya. Yung pag-aanyaya natin sa kanya, sa kanyang kabutihan, sa kanyang katangian, sa lahat ng kamamayang kinalaman tungkol sa kanya na ipinagayan sa mga tao ay magiging dahilan upang tayo ay banggitin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa kanyang mga kasamahan, kung nandoon sa kanya, nakapiling niya, kung saan man siya na doon. Tulad ng mga anghel. Ikalabindalawa, magkaroon tayo ng layunin na mabuhay at mamatay sa pagkaanyaya kay Allah, sa da'wah. Nakuha natin ito mga bro. Ang ating buhay at ang ating pagkamatay ay narapat na maiukol natin, magkaroon tayo ng hangad ng layunin na maiukol natin alang-alang tanging kay Allah subhanahu wa ta'ala. So hangarin natin mga kapatid na tayo ay mamuhay at abutan ng kamatayan na tayo ay nag-aanyaya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod, ikalabintatlo, magkaroon din tayo ng layunin na tayo ay mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala at para tayo mahalin ng mga matutuwid sa langit man o sa lupa. Dapat nating maging hangarin to. Kumaga ay hangarin natin sa ating mga sarili na tayo mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakainam na layunin. Sapagkat tunay na kikilos ka sa isang landas o sa isang gawain na nanaisin mo na kabutihan para sa iyong kapwa at sa iyong sarili upang ikaw mahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, mahalin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sino mong mahal sa Allah at sa propeta ay tunay na kakamit ng malaking gantimpala. Ikalabing-apat, na magkaroon tayo ng layunin na gawing ang bawat katayuan, bawat salita at bawat ngiti bilang isang paraan ng da'wah. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating gagawin, ano man kilos ang ating gagawin, ano man ang ating sasabihin, ay dapat na tayo ay magkaroon ng hangaring ito ay isang pamamaraan para tayo makapagda'wa sa mga tao patungo sa kabutihan ng Islam. Ikalabinlima, magkaroon tayo ng layunin na itanim sa puso ng mga tao ang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. At sa halip na pagmamahal sa makamundong bagay. Hindi sinasabing kalimutan mo ang makamundong bagay. Subalit, dapat nating maging layunin din na ang mga tao ay magkaroon ng ganitong pagmamahal sa kanilang mga puso sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat yun ang pinakadakila sa lahat, ang pagmamahal sa Allah at ang pagmamahal sa kanyang sugo. Ikalabing-anim, magkaroon tayo ng layo na maging isang kapakipakinabang at pinagpalang lingkod saan man tayo naroon. Ano man ang ating ginagawa, saan man tayo maparoon, sa Pilipinas man, dito sa Kuwait, sa ibang bansa, o saan man lugar, ay marapat lamang na tayo ay magkaroon ng layo na maging kapakipakinabang at pinagpalang nilalang. Kumbaga ay nasa atin yung makita ng mga tao sa atin, hindi para pagkapakita ng tao lamang, kundi para maunawaan nila na ang kabutihan ng Islam ay nasa iyo, and at the same time, na-promote mo ang kabutihan ng Islam at nakapag-anyaya ka sa Allah subhanahu wa ta'ala sa landas niya o sa Islam sa pamamagitan lamang ng inyong mga ginagawa na nakikita nila sa iyo. Ika-17 ay magkaroon tayo ng layunin na tanggapin ng mga bansa at maraming tao ang Islam sa pamamagitan mo o natin. Habang tayo nag-aanyaya, meron tayong hangarin na kung ano man yung ating sinasabi tungkol sa Islam, tungkol sa Allah, sa kanyang sugo, sa Quran o sa anumang bagay na kinalaman sa Islam, magkaroon tayo ng hangarin na ito ay tanggapin ng mga tao at mga bansa habang tayo nag-aanyaya sa kanila. So marami nang gumagawa nito mga kapatid. At tiyak na mayroon silang ganong layunin. Pero tayo bilang mga balik Islam ay dapat o marapat lamang na magkaroon tayo ng ganitong hangarin sapagkat yun na nga, mawawalan tayo ng sariling pagtulak sa ating mga sarili o
o motivation para sa ating mga sarili na tayo ay makapagsagawa ng da'wa sa Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi tayo gaganap sa ganitong mga gawain. Ika-18, ang layunin na makamit ang pamamagitan ng propeta dahil sinunod ang kanyang landas. Yung syafaa na tinatawag ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kabilang buhay, hangarin natin na sa pamamagitan ng ating pagdadaawa ay makamit natin o matamasa natin o mabigyan tayo ng pagkakataon at makasama tayo sa mga nilikha o sa mga lingkod ng Allah na kung saan ang pamamagitan o syafaa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay maipagkaloob na sa atin. Hangarin natin ito, mga kapatid. Ika-19, magkaroon tayo ng layunin na mapabilang sa mga tagapagmana ng mga propeta sa kaalaman, pagkilos at da'wa. Nais natin na magmabuti sa ating mga sarili, sa ating kapwa, subalit ang mataas na antas ng layuning tayo ay magkaroon ng kaalaman tulad ng mga propeta, magkaroon ng mainam na pagkilos tulad ng mga propeta, at pagdadaawa o pagkaanyay sa Islam ay mapabilang tayo na maging tagapagmana ng mga propeta sa pamamagitan nito. At pinakahuli, ika-20, magkaroon tayo ng layo na tayo ay pagpalain ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ating pamumuhay, sa ating oras, sa ating mga gawa, dahil sa panawagan ng pag-anyay sa Islam o patungo sa Kanya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Normal namang na ang ganitong layunin sapagkat hindi tayo gagawa ng kabutihan na walang kabuluhan. Kung ba ay kabutihan ito at dahil sa ating layunin tayo magkamit ng kantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nagiging malino sa atin na tunay nga na kapag tayo ay gumanap sa isang layuning may pagkalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magkakamit ng kantimpalang nauukol sa anumang bagay na ating ginagawa. So mga kapatid, sa pamamagitan ng mga layuning ito ay idinadalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayong lahat bilang mga balik Islam o kahit na yung mga dati pa, lahat ng mga Muslim sa buong mundo ay magkaroon ng bahagi o magkaroon ng hangarin o mga layunin na bagamat may hangarin silang magdaawa pero nakadepende pa rin sa kung layunin sa likod nito. Katulad ng ating mga nabanggit. Hindi sapat na may layunin ka lamang sa pagdadaawa, pero yung mga nasa likod nito ay hindi mo rin naunawaan. Bakit ka nagdadaawa? Anong layunin ng daawa mo? So nabanggit natin yung mga binanggit natin kanina na dapat nating maging layunin habang nandun tayo sa loob ng kautusan ng pag-aanyaya sa mga tao patungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang dito na lamang ang aking mga ibabahagi at nawa ay sa pamamagitan nito ay magkaroon tayo ng motivation sa ating mga sarili na magkaroon ng hangarin sa pagdadaawa. Tandaan natin na hindi lamang ang mga katrabaho sa mga Islamic Center o Da'wah Center na may obligasyon na mag-anyaya sa Islam, kundi lahat ng mga Muslim ay pangunahing sa pangkalahatan ay binigyan sila ng kautusan na kagaya binigyan natin sa unang bilang nitong ating binahagi kanina sa talata ng Allah sa surah Nahl, ud'u ila sabili rabbik, mag-anyaya ka sa landas ng iyong Panginoon. Yung salitang ud'u ay utos o kautusan sa atin na tayo ay mag-anyaya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay pagkalooban tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan sa mundong ito at kabutihan sa kabilang buhay. Nawa ay pagkaloob niya sa atin ang sapat na kaalaman sa mga bagay na ating pinag-aaralan upang magamit natin ang mga ito sa pag-aanyaya sa mga tao patungo sa kabutihan ng Islam. Nawa ay gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating ginagawa at maging ang ating mga gawain ay gawin niyang nauukol para sa Kanya na ang layunin natin ay maghangad ng kantimpala mula sa Kanya. Depende sa mga ginagawa natin kung ano yung kantimpalang nauukol para dito na may makamit natin ang bawat layunin o kantimpala ng bawat layunin natin ginagawa alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Napakagandang paalala mula kay Ustad Sumaway tungkol sa layunin ng dawa. Tulad lang nabanggit niya mula sa Surah Al-Nahl, aya number 125. So, inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-anyaya sa kanyang landas. Siyempre, ito ay kailangan na may wisdom o karunungan at magandang pamamaraan. So, ang dawa ay hindi lamang opsyon. Ito ay isang kautusan mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, bago tayo mag-anyaya, kailangan muna natin ng tamang kaalaman. Tulad ng halimbawa ni Ustad kanina, hindi tayo makapag-alok ng pagkain kung hindi natin alam ang nilalaman nito. At isa sa mga tandaan natin na iisa lang ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Ang sambahin ang nag-iisang Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay yung tinatawag na tauhid. So, naway magsimula tayo sa ating sarili, palalimin ang ating kaalaman at maging daan ng kabutihan para sa iba. Sa pagkakaroon natin ng layunin na sa pagdawa, ay umaasa tayo sa gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, jazakallahu khairan, Ustad Sumaway, sa napakahalagang paalala. So, sa mga minamahal kong kapatid na may katanungan, meron pa tayong mga 15 minutes, no? So, matatapos ang ating meeting ng 4:30 dito sa Kuwait oras, inshallah. So, sa mga kapatid natin na may katanungan, pwede tayong mag-chat dito sa chat box, o kaya pwede nyo i-open yung inyong mic kung meron kayong mga katanungan sa lecture ni Ustad Sumaway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Hello. bro. May katanungan Yes, lang bro, po ako rinig kay ka. Ustad. Ustad Sumaway, mayroon lang po akong gustong maintindihan. Sino ang kung tama ba? Sino ang pinahihintulutan na pwedeng gamitin ang pagsisinungaling or kasinungalingan o magsinungaling pala? Sorry. Hirap yung tanong, bro. Gusto ko Hirap lang yata po sagutin yan. Kasi parang may nabasa lang ako doon sa ano. May napakinggan lang ako sa isang lecture. Kung okay lang po, kung hindi naman po, di... Ano yung hindi po napakinggan mo, sakali. bro? Ano ang sabi nila sa lecture? Kasi, obligado na bawal magsinungaling ang mga tulad natin mga Muslim. Pero, nung sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay mayroon noon sa mga leader, pwedeng gawin na magsinungaling kasi sa mga ano po yun, sa mga labanan or sa mga leader na mga namumuno sa halimbawa sa mga labanan na pwede niyang sabihin magsinungaling siya na halimbawa doon siya pupunta sa Kuwait pero hindi pala sa Kuwait ang punta, pero doon pala sa Saudi ang tungo kasi doon para hindi siya maano ng mga kalaban kasi nga sa isang grupo hindi mo sigurado kung mayroon talaga o sa isang samahan mayroon traitor. Tama po ba? Depende sa ano yun, sa sitwasyon nga nila. Kung ano yung, Ayun kung mapapahaman ko yung ano, ay maaaring hindi na nga, parang po magsinungaling talaga ituturo Yan nga po. So may mga pagkakataon ganun, bro. Sa propeta, si Prophet Abraham, ang alam kong nagsinungaling sa sinabi niyang hindi niya asawa si Sarah sa panahon na yon. Hindi nagsabi ng totoo. Hindi naman siya sinungaling, pero hindi siya nagsabi ng totoo dun sa
pagkakataon na yun. Si Sarah. Si Sarah yung ano, yung Opo, opo, ayun sinabi niya sa doon kanyang ano, sa sinabi niya sa kapatid FB lang na, niya si Sarah. Kapatid ba? opo, Oo nga, opo. kapatid. Ang kapatid po pakilala niya kasi kung hindi pa pakilala niya ng kapatid, May mga ano niya pagkakataon no. ganun kasi nga ay nakadepende nga sa magiging sitwasyon ng ano mo eh. Halimbawa ay kung alam mong ikamamatay ng isang tao yung ano, sasabihin mo katotohanan, mag-ingat ka na lang naman ano, kasi mga delikado, baka makamatay ka dahil lamang sa pagsasabi ng totoo. Opo, opo, opo. Tama po yun. Delikado rin yung ganun. So, Okay, nakadepende rin yan. okay. Okay, maraming salamat po. Kasi gusto ko lang i-ano kung Siyan. siya. Meron lang akong konting pahabol. Okay, start. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngayon ay Waalaikumsalam. panahon tayo ng pag-aayono natin, alhamdulillah. Yung tanong ni Brother Hamza ay tatlong mga tao lang ang pinahintulutan na magsinungaling. Tatlong pagkakataon. Unang-una, panahon ng digmaan. Pangalawa ay para sa ikabubuti ng karamihan. At pangatlo ay para sa mag-asawa. Kinakailangan na magsinungaling ka ay magsinungaling ka para sa ikabubuti ninyong mag-asawa. Itong panahon natin, samantalahin natin na kung mayroon tayong mga katanungan na may ugnayan dito sa pag-ayuno natin, may ugnayan sa mga natalakay ni Brother Ustad Sumaway, ay napakainam, no? Mashallah, unang-unang programa ng inano ng UBK ay napakaganda, no? So sana ay magiging tuloy-tuloy itong programa inshallah na ngayong Ramadan ay hindi masama kung araw-araw na gagawin natin ito. Na bawat isa ay magbibigay ng lecture kahit papaano ay mas lalong higit na mainam, makakabuti talaga, no? Mahasa tayo, matuto tayo at makakabahagi tayo ng katuruan sa ating pananampalatayang Islam. So, ngayong Ramadan, yung pag-ayuno natin, ang pinakadiwa dito kung bakit ipinag-utos ay para magkaroon tayo ng takwa, ganap na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang huwag nating kalilimutan. At huwag nating kalilimutan din na si Omar bin al-Khattab ay sinabi niya, kafa bil mar'i syarran an yara nafsahu khairan min ghairihi. Sapat ng kasamaan para sa isang tao. Ibig sabihin ay sapat na masama ang isang tao. Tinutukoy dito ay masama. Sapat na kasamaan, gawaing masama para sa isang tao na makita niya ang kanyang sarili na mas mainam doon sa iba. Makita niya ang kanyang sarili na mas mainam doon sa iba. Kahit ano, no, huwag natin tingnan ang ating sarili na mas mainam tayo sa iba. Kasi ibig sabihin ay kasalanan pala yun, no? Kung may kagalingan tayo ay biyaya sa atin yan ng Allah. Na huwag natin tingnan na yung kapag kasama natin yung mga tao ay walang kaalaman o walang kagalingan ay mamaliitin natin sila. Lagi natin panatilihin yung pagpapakumbaba at lagi natin titingnan ang ating sarili ng mangmang walang kaalaman. Huwag nating tingnan ang ating sarili na may alam o maalam. Kasi doon tayo magkakaroon ng kasalanan. Alhamdulillah. So yun ay isang paalaala lamang sa atin, sa ating lahat. Jazakumullah khairan. Shukran Ustad. Jazakallahu khairan sa magandang mensahe at paalala. Para sa mga kapatid natin na meron pang mga katanungan, meron pa tayong mga 8 minutes pa inshallah. So pwede pa umabol. Huwag po tayong mahiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahabol lamang Waalaikumsalam. kaalaman sa sinabi ni Ustad Mujahid, no? Bilang pagpapatibay o papagdagdag ng kaalaman na si Iblis ay sinabi niya kay Adan, no? Ana khairum minhu. Mas mainam ako sa kanya. So may pagmamayabang, Allahu Akbar. Pagmamayabang sa kaalaman, sa pagkakalikha sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayun ang kanyang tingin sa kanyang sarili na mas mainam siya kay Adan. Allahu Akbar.
Mashallah, tabarak ar-Rahman, at napakaganda naman ng sinabi ni Sheikh Sumaway at malinaw at klaro na magpagkakasunod-sunod na maganda, no? Mashallah. Kahit nandito tayo sa Pilipinas, kahit pa paano nakakasama pa rin tayo sa lecture na ganito, no? Mashallah, tabarak ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, mashallah, brother. Shukran sa Waalaikumsalam na-share mong warahmatullahi magandang wabarakatuh. mensahe, brother. Pwede ba magtanong? Sige, brother. Assalamualaikum. Ang tanong ko lang para din sa kaalaman ng iba. Kung pwede bang halimbawa, nagising ka oras ng Fajr pero hindi ka na nakapagsuhur, pwede mo bang ituloy ang iyong pagpapasting? Ustad Sumaway, baka pwede niyong sagutin. Nakatulog ka, hindi ka nagising sa sahur. Opo, hindi nagising pero nagising sa sa pagdarasal ng Fajr pero sa suhur hindi siya nakapagsuhur. Ito ba ay maaari niyang ituloy ang kanyang pagpapasting? Ituloy mo lang, bro. Okay lang. Hindi. Okay lang na ituloy. Nampong po, Ustad. Shukran. Jazakallahu khair. Direkta na yung sagot kasi hindi naman tayo, direkta na yung sagot na pwede mong ituloy. Kasi nga, hindi ka naman kumain. Hindi ka naman nakainom. O hindi ka rin, wala ka rin na magiging dahilan para hindi mo ituloy. Malibang kung, kung karoon ka ng karamdaman na hindi mo kakayanin, and then, hindi ka mag-ayuno pagkas babayaran mo sa ibang araw pagkatapos ng Ramadan. Pero yung hindi ka lang nakapagsuhur, hindi yun, pwede kang magtuloy ng pag-ayuno. Okay po, Ustad. Salamat po. Shukran. Jazakallahu khair. Ajma'in. So, okay na, no? Dito na nagtatapos yung ating lecture. So, jazakallahu khairan, Ustad Sumaway, sa napakahalagang at malinaw na paalala na yung araw. Naway gantimpalaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala at dagdagan pa ang inyong kaalaman at hikmah. Amin. Maraming salamat sa mga minamahal kong kapatid na nag-attend na yung lecture. So, naway may mga natutunan tayo lahat at maganda rin to ay mas marami pa tayong kaalaman na makuha pa. So, yun lang naman mga kapatid. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu fiikum ya ikhwan.